Yo, what's up mga boss, mga ka-July M's? Welcome back muli sa ating channel. So, our episode for today ay pagagandahin natin itong kitchen ni Sir Jan. Ito nakikita nyo sa likod ko. May cover natin yan. Pagagandahin natin siya. So, bago tayo mag-umpisa mga boss, gagawa muna tayo ng built-in cabinet. Yes mga boss, tama kayo ng pagkakarinig. Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng built-in cabinet. Yes, at sasabihin ko sa inyo mga boss kung anong pinagkaiba ng built-in dun sa mga modular cabinet, dun sa mga other wall-mounted cabinet at saka sa mga hanging cabinet. Tuturo ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba at ituturo ko sa inyo yung full na step by step kung paano ginagawa yung built-in cabinet at kung anong kagandahan nito mga boss. So yan yan nakikita nyo yung site natin. Diyan tayo gagawa ng cabinet. Pagkatapos natin gumawa ng cabinet, gagawin natin yung itatiles natin yung kitchen niya, yan, yung sink, yung lababo, and then gagawa naman tayo ulit ng cabinet sa ilalim. So bago tayo mag-umpisa mga boss ng ating tutorial, shoutout muna pala sa aking mga relatives. Maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa akin, sa mga family ko, sa mga tropa ko, mga classmate ko. Subscribe kayo sa channel natin, July Ends. Huwag niyo kakalimutan, search niyo lang sa YouTube. At syempre, shoutout nga pala dun sa tropa natin. Kay Maynard, kay Bernard Boto. Yan, shoutout sa Boto family diyan sa Mamatig. At shoutout na rin sa lahat ng mga Tagalooban. At shoutout pala dun sa tropa ko kay Jay Serrano. Maraming salamat dahil lagi mo sineshare yung mga video ko. Huwag kang mag-alala. Meron tayong regalo para sa iyo. Hintayin mo lang, hindi muna sa ngayon. So ayan na mga boss, let's do this. At bago pala tayo mag-umpisa mga boss, nakalimutan kong sabihin, kung bago ka lang sa channel na to at dumaan sa wall mo to, huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag-like, share, at saka hit mo na rin yung notification bell natin para lagi kang updated sa mga video na i-upload natin. Huwag nyo kalimutan mga boss, July M's. Yan, search nyo lang sa YouTube nyo. So ito na mga boss, umpisa na natin yung paggagawa ng ating built-in cabinet sa kitchen. So, bago tayo mag-umpisa, kailangan muna nating mag-layout. Yes, dyan tayo mag-uumpisa ng ating paggagawa. Kailangan muna nating mag-layout. So ito na mga boss, nag-level na tayo. Bali yung level nga pala natin mga boss ay galing dun sa ating ibabaw nung top nung ating lababo. Bali tumaas tayo ng 64 cm. At dahil gusto nung ating boss kasi, dapat kasi mga boss, ang standard height ng ating cabinet dapat is 90 mula dito sa ating top ng ating ng lababo o kaya 75. Gusto ng ating boss, yung may-ari ng bahay, na dalawang tiles lang yung height nung walling ng kanyang lababo. So bali mangyayari sa atin, yung ating cabinet mag-uumpisa doon sa height ng dalawang tiles. Bali, naging naging 63, pwede rin 64 kasi aangat pa yun mga boss pag tiniles natin. At meron tayong special guest syempre sa ating paggagawa ng cabinet. Kasama ko yung aking may bahay. Yan, siya ang katulong ko pag gagawa nitong cabinet mga boss. Come on, let's do it. Pitik. Shoutout nga pala kay Label, kay Ara. Kahit alam mo na. Ito dito. So ito na mga boss yung ating layout. Ngayon, ito na yung ating level. May level na tayo mga boss yan. Kita mo nyo, nakapaikot. Levelado yan. Hanggang doon. Yan. Tapos, pagka na-level nyo na yan mga boss, ganito. Yung ating lababo, mula doon sa edge ng lababo, kuha kayo ng 2 cm, 2 cm, o depende sa inyo para kung anong gusto nyo. Allowance niya kasi ito, may tiles pa rin yan. Bali yung cabinet natin,
is pantay lang doon. Nakahulog yung ating cabinet dito sa ating lababo. So ngayon, huhulugan nyo siya. Ito, itong marking natin, yung 2 cm galing sa lababo. Hulugan nyo doon sa taas. Ayun siya mga boss. Ngayon, pinitikan natin yan. Makikita nyo yung guhit. At doon sa kabila, ganun din. Meron din tayong guhit doon. Ito yan mga boss. Oh. Yan, nakahulog yan. Ngayon naman, next step natin mga boss. Kita nyo, may guhit tayo dito yung layout natin. Mula doon sa ating wall, sumukat tayo ng 14 inches. Yung standard mga boss ng ating cabinet sana is 16 inches o kaya naman 12 inches. Lalagay tayo sa standard na sukat ng ating plywood para wala tayong retaso. Ito naman gusto nung may-ari na ganito ang sukat ng ating cabinet, 14 inches. So tayo naman bilang manggagawa, suggest tayo ng kabubuti ng ating gagawa. Pero syempre, kung anong gusto nung may-ari, susundin natin. O ngayon, balik tayo dito. Ayan, meron tayong guhit. Ito, ayan yung guhit na yan mga boss. 14 inches yan mula sa wall. Yung layout natin mga boss nung ating pag nagbibuilt-in tayo, laging sa ibabaw nang gagaling. Sa ibabaw tayo mag-uumpisa. Ngayon naman, pag naguhitan nyo yan, napitikan na natin, paikot. Ngayon naman, eto naman. Pag hulugan natin yung mga boss, yan. Yan. Dapat, yung ibabaw na yon 14 inches. Pagdating dito, sa guhit na to, yung sukat natin mga boss dapat hindi lalampas ng 14 inches. Yan, kung makikita nyo, ano siya, 13 and 3/4. Dahil pag halimbawa, lumampas kayo sa 14 inches, kunyari ito ay naging 15 inches, ang mangyayari, kakapusin yung ating plywood. Yung ating mga plywood, mga boss, tabas na yan ng 14 inches. So, lagi tayo magbibigay ng allowance. Kaya yung ating layout ay nag-uumpisa dun sa ibabaw, huhulugan natin yan. I-check nyo yung sukat. Yan. Kung pumasok siya sa 14 inches, mas okay siya. O kaya naman, kung halimbawa, eksaktong 14, mas maganda, accurate yung ating palitada. Kasi titingnan nyo, i-check nyo lagi yung palitada natin, kung nasa hulog o wala. Tapos naman, itong iskwalan to mga boss, yan, tanggalin mo na yung ting. Ito, yan. Yung iskwala natin na yan mga boss, dito nanggaling yan sa guhit natin, sa labas. Yan yung iiskwalahan nyo. Huwag kayong iiskwala dun sa pader ha. Dahil yung pader natin, hindi natin sigurado kung accurate yan o hindi. Kaya yung iskwala natin, dito nag-uumpisa sa guhit natin yan. Yan. Kung mapapansin nyo, iskwalado na siya mga boss. Yan. So yan. Ayan, nakalayout na tayo. Ngayon naman, yung sa mga shelves natin, sa mga partition natin, minsan ang standard na sukat ng mga partition natin mga boss 16 inches. Tumatama din yun sa sukat ng ating plywood at saka yung siyempre may mga nabibili tayo mga pinto na gawa na nakasukat yun mga boss. So dapat standard na lagi tayong lalagay sa standard sa mga partition natin, sa mga shelves. Yun namang height niya, walang problema yan mga boss. So mamaya natin siya lalagyan ng mamaya natin siya layout. Ngayon muna, ito tong siding na to, dito tayo mag-uumpisang maglagay ng plywood. Yan. Pag nagbibuilt-in tayo mga boss ng ganito mga kitchen na hanging cabinet, laging dito tayo mag-uumpisa sa siding, sa tabi. Dito at saka dun sa kabila. Okay, pakikita natin sa inyo mamaya boss pag tatabas muna tayo ng plywood natin. At kakabit natin bago ipapakita natin ulit sa inyo mga man. So ito na mga boss, nakita nyo nakakabit na yung ating sample ng ating mga siding. Ayan. At ayun. Yan, kung makikita nyo sila mga boss, wala silang bracket. Yan, wala tayong kahoy na ginamit. Plywood lang yan mga boss, plywood. Tuturo naman natin ngayon kung paano to kinakabit. Yan. Tsaka maganda sa mga built-in mga boss, naisisigo natin yan, no? Yan, wala siyang siwang. Kung anong itsura ng pader, kung balo-baloktot yung mga pader mga boss, may susunod natin siya. Yan. Pakikita natin sa inyo kung paano siya sinisigo.
So ito na mga boss, pakikita natin sa inyo kung paano natin nakuha yung shading natin na ganyan. Una muna, doon sa layout natin, kuha kayo ng isang, ito, lattice molding ang tawag dito, liston. Bali, tatapat nyo lang siya doon sa guhit, pantay nyo. Bago guguhitan nyo doon, no. Kaya natin siya kinuhitan ng gano'n kasi yung ikakabit natin plywood, ito mga boss, wala pa siyang lattice molding. Kaya in-adjust natin siya ngayon. Pag naguhitan nyo, lagyan nyo siya ng hulog. Ito mga boss, hulog siya. Yan. Hulugan nyo. Pagkatapos, itong pinakababa natin, yung guhit na yan, yung layout natin, yung pinakababa ng cabinet natin, susukatin nyo mula sa pader hanggang sa hulog. Yan. Pag nasukat nyo na, ilan siya? 34.3. Ngayon naman, tanggalin nyo yung hulog. Dinasukat natin siya, 34.3. Sukatin nyo rin yung sa ibabaw mula sa wall hanggang doon sa ginuhitan natin, 34.5. Tapos, ito na siya mga boss. Ito na yung listo na pinutol natin. Ito, 34.5. Ito na sa ibabaw. Tapos ito, 34.3. Ngayon, yung sukat natin mga boss, doon manggagaling yan sa gagamitin nating pamplantilla. Kung gaano kalaki yung plantilla natin, pantay lang natin doon sa edge yung plantilla natin. Yan. Pag naipantay nyo na, doon mag-uumpisa yung kahoy. Yan. Papunta doon. Kaya natin nilagyan siya ng ganito boss, para pagsigo natin. Ito, take. Kaya sa ibabaw, ganun din siya, oh. Pantay lang doon sa dulo. Yan. Tapos, para pagsigo natin mga boss, hindi tayo may hirapan. Yan yung magiging stopper natin. Ayun, oh. Yan, sa mga nakakaalam, yung guhit na yun, yung guhit natin na yun, pumantay na siya doon sa guhit natin sa ibabaw, ano. Tapos ito naman, yung gagawin natin plantilla. Pag magsisigo tayo, ganyan mga boss, oh. Yan, tapos guguhitan nyo siya ng lapis. Bababa, para makuha nyo yung korte ng pader. Yan. Tapos pag sigo nyo mga boss, ito, i-double check nyo pa rin kung nasa hulog yan. Bago nyo siya plantillahan, bago nyo siya isigo, double check nyo rin kung nasa hulog ito. Yan. So ganun lang mga boss. Pag nakuha nyo na siya, tsaka natin siya lalagyan ng lattice molding. So ito na mga boss yung ating tinabas. Ngayon, testingin natin kung kakasya ba siya. Tingnan natin. Hop. Ayan mga boss, kita nyo. Pit na pit siya dun sa pader natin. Oh. Diba? Tapos, yung guhit natin, marking natin, ayun oh. Pantay lang siya boss oh. Yan. Basta kung anong laki ng pang plantilla nyo, ito, ang laki ng plantilla natin, 3/4. Tatapat nyo lang lagi doon sa guhit na gusto nyo nga i-finish. Kasi siya gusto i-finish yan, no? Doon. Para pag sigon nyo, maganda ang kakalabasan niya. Ito naman, tuturo ko naman sa inyo mga boss kung paano naman natin ito ikakabit dito sa wall nang hindi gumagamit ng mga bracket. So ito na mga boss, i-reveal na natin yung ating sikreto kapag nagbi-built-in tayo kung paano natin pinadidikit itong plywood sa wall na katulad niyan. Diba? Nakikita natin ulit. Plywood lang ang nakikita nyo mga boss. Walang kahoy, walang bracket. Hindi yan nakagrain sa pader ha. Ito mga boss yan. Pako. Pako lang mga boss oh. 1, 2, 3, 4 na pako. Ngayon, yung pagpapako natin nito mga boss, dapat yan naka-slanting. Yan. Naka-slanting yan mga boss oh. Ayun. Parang ganito ang magiging itsura niyan. Yan. Ngayon, ito namang pako na yan. Itong plywood natin mga boss. Didikit natin sa pader. Yan. Doon sa ating gustong paglagyan. Akit muna tayo. So yan. Yung mga pako na yan mga boss, palupupukpukin nyo lang siya para may maiwan siyang marking. Yan. Pupukpukin nyo siya, palulubugin nyo siya ng kaunti para may mga maiwan siyang mga marking.
Pagkatapos, yung mga marking na naiwan na yun, babarinahin natin siya mga boss. Lalagyan natin siya ng busing. So yun. Ipakita ulit natin yung ating sinigo kanina, yung mga boss. Oh. Kita nyo, pantay na siya sa guhit. Yung pagsisigo mga boss, sabi ko sa inyo, depende sa pagle-layout nyo. Ang nilayout ko kasi kanina, meron tayong liston finish, may plywood lang. Nung nagsigo tayo kanina, doon lang ako sa plywood nagsigo. Ayan ito yung 3/4 yung path guide natin Yan. So ayan mga boss, kakabit na natin siya. Pupupukin muna natin. So ito mga boss, ayan na. Ito na yung mga naiwan nating marking ng mga pako natin. Yan. At ngayon na mga gagawin natin mga boss, babarinahin natin siya. At ang pagbabarena niya mga boss, halimbawa, syempre yung pako natin naka-slanting na ganon. Yung pagbabarena nyo, slanting din. Huwag tuwid na ganon Dahil ang tendency nun, mababaluktot siya tapos hindi siya mapapalubog ng maayos. At ito naman, pag nabutas natin to, lagyan natin siya ng improvised tocks natin. Yung ginagawa nating tocks. Yan, ito mga boss, kahoy lang yan. Pag nabutas, kahoy, tapos stick well, yung baon nyo, tapos yung excess, putulin. Ayan. Tsaka ang gagamitin yung mga pako, ang size niya, laging didos. Huwag kayong gagamit ng mga 1.5, maiksi yun. Hindi siya masyadong babaw ng ayos. Ayan na mga boss yung ating tocks na nakabaon yan. Nakabaon na sila. So puputulin na lang natin yung mga excess. At saka siguraduhin yung mga boss na yung tocks na gagamitin nyo mas malaki kaysa dun sa butas para sikip sila. Huwag kayong gagamit. Baka mamaya, mas malaki pa yung butas dun sa tocks nyo. Maluwag siya. Wala rin tiba yun. At pagkatapos naman yung plywood natin, yan. Lagyan nyo siya ng stick well. Yung didikit sa wall. At saka dun sa ceiling natin. Yan. So ganun lang mga boss. Sabi, papako na natin yan. So ayan mga boss, yan, ikabit na natin siya. Kita nyo yung mga gilid niya Wala siyang mga siwang mga boss. Yan. Tapos pantay nyo lang syempre yung plywood natin doon sa layout nyo. Sa layout natin, yan. Para maganda siyang tingnan. So mga boss, ayan na. Natapos na natin yung mga dulo ng ating cabinet. Ito, dulo nito. May dulo doon. Dulo at saka yan. So, bali mga boss, ito na, dito na mag-uumpisa yung ating guide. Ito na yung magsisilbi nating guide. Dahil nakatama na yung boss sa hulog. Nakatama na sila sa eskwela. Pareho sila. Lahat yan mga boss. Yan. Yan na lang susundin natin. Tapos, layout tayo. Siyempre, depende sa design ng cabinet natin, sa mga shelves. Basta tandaan nyo lang yung sabi ko sa inyo. Basta susunod lang tayo sa standard na sukat palagi. Yan. Kagandahan mga boss sa ganitong built-in. Number 1, pinakamaganda, matibay. Mas matibay ito mga boss kaysa dun sa nabibili natin ng mga cabinet na yari na, yung mga modular cabinet, yung mga ready-made cabinet, mga ready-fix na cabinet, mga hanging cabinet. Bukod sa mahal, hindi pa sila matibay. At ang pangalawang kagandahan ng mga built-in cabinet mga boss, ito, naia-align natin sila ng maganda. Naitatama natin sila sa hulog ng maayos, naitatama natin sa level, naitatama natin sa eskwela. Yun ang pinakamaganda dyan. Tapos syempre naisisigo pa natin siya boss ng maayos sa pader. Hindi katulad ng mga buo na, pag kinabit mo, maraming may mga siwang-siwang, may mga awang-awang. Tsaka isa pa, ito mga boss, tipid sa materyales ang built-in. Yan ang isa pang kagandahan ng built-in. Dahil wala na tayong backing, ito mga boss, pader yan, semento yan. Yan na yung magsisilbing backing natin. Wala tayong ginamit na bracket, hindi tayo bumili ng mga 2x2 o kung ano man na pwede natin gamiting bracket. Tsaka isa pa, madumi. Maduming tingnan sa pag nag-i-interior tayo. Tapos may mga bracket dyan, madumi siyang tingnan. Hindi katulad ng built-in na plywood lang na puro. Yan, kita nyo, malinis tingnan. Nakatipid ka na, matibay pa. Yan ang kagandahan boss ng mga built-in. So dapat, yung mga carpentry natin, mga karpintero, pinag-aaralan yung mabuti ang built-in. Yung tinuro kong diskarte, kung gusto nyo gayahin nyo. At kung meron kayong sariling diskarte naman, nasa inyo na mga boss yan. Yan, palawakin nyo yung kaalaman nyo pagdating sa carpentry.
Importante to mga boss pag gumagawa tayo ng mga cabinet, dapat ang isang finishing carpenter marunong gumawa ng mga built-in na cabinet. Yan. So ilang mga sikreto natin mga boss, no? Una, nag-layout tayo, tinama sa eskwela, tinama sa hulog. Pangalawa, nagsigo tayo, tinuro natin kung paano magsigo. Dapat meron kang plantilyang pattern. At pangatlo, yung ating technique, kung paano natin napadikit yan. Yan. Gamit lang ng pako, barena, at yung ating improvise na bushing yan mga boss. So dito na lang muna yung ating build tutorial ngayon. Abangan nyo na lang yung ibang part ng ating tutorial sa cabinet. Marami pa tayo boss i-upload. So ayan, pampagana pa lang mga boss, appetizer pa lang yan. So ayan mga boss, di natapos na natin yung siding. Ang next naman na gagawin natin ngayon yung sahig. Yan. Pagkatapos ng siding natin mga boss, sahig naman yung ating next na ikakabit. Huwag na natin explain itong sahig. Sample lang natin yan mga boss, yung nasa baba. Ngayon, ito. Paano naman natin nakuha yung pagkakabit nito mga boss? Yung layout natin, huwag natin kalimutan. Meron tayong layout yun, no? So, babaybayin nyo lang yun. May pitik tayo doon. Tapos, hinulugan natin mga boss yan. Yan. Nakatama sa hulog yan. Tumama ngayon doon sa edge natin mga boss, Ngayon, explain ko mamaya to. Yan, kung paano pagplantin ka. Tapos mga boss, kapag tayo ay magkakabit ng mga gantong siding, laging yung original cut, ibig sabihin yung hindi pa natin natatabas, laging siya yung dito nakadikit sa may siding at saka yung harapan na ganyan, yung original cut kasi eskwalado sila at saka sila accurate yung natin, yung plywood. Kasi ito nakatama sa eskwala mga boss yan itong siding na yan, nakatama sa eskwala, kaya dapat yung original cut ang ilalagay natin dito. Tapos sa wall lagi yung mga pinagtabasa na. Yan. Ito naman mga boss, para makuha natin yung sahig nito. Kaya nasabi ko, ito, guide na natin yan. Diyan na natin na ipapantay yung sahig natin. Ngayon naman, dito sa kabila, galing sa layout natin, tinulugan natin yan, galing doon sa taas. Ayun. Ito mga boss Yan. Ayun. Nakatama sa hulog yan. Yan, dyan pag nagplantilya tayo, nagsigo tayo, yan yung magiging guide natin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo boss yung actual na pagsisigo, kung paano magsigo, magplantilya. So ito mga boss, meron tayong sample na plywood dyan, hindi pa siya nakakabit. Isisigo muna natin siya, kung mapapansin nyo, may kawang pa dyan sa likod, yan. Ngayon, gaya ng sabi ko, kukuha kayo ng pattern. Ito yung pattern nyo. At tawag dito boss ay plantilya. Ngayon, gaya na sabi ko sa inyo, di ba yung guhit? Yung guhit natin. Itong plantilya, itatama nyo lang lagi sa edge niya. Tapos, yun, guhitan nyo. Ito na boss yung ating guhit, sa kabila. Ganun din. Ayan siya mga boss, may guhit na. Itatapat nyo lang dito sa ating, sa pinaka-siding natin. Ayun siya mga boss, yan. Di ba, kita nyo? Yan, ngayon naman, ito, siya naman yung gagamitin natin pangsigo dyan sa pader. Lagay nyo lang sa pader. Yan yung gagawin natin plantilya. Guhitan nyo ng lapis. Yan. Ganyan lang mga boss. Napakasimple lang. Yan. Guguhitan nyo siya. Kung halimbawa baku-baku man yung pader natin mga boss, makukuha nyo yung curve nya. Kaya napakaganda ng ganitong built-in. Yan. Ayan mga boss. Yan, kita nyo na yung guhit natin. Yan. Ikakat naman natin siya. Ngayon, syempre, pag naikat natin siya, ito, papantay na dyan mamaya. Tapos itong edge na to mga boss, papantay na siya dun sa guhit natin. Yun. Ganun lang ang technique ng ating plantilya. Ito ang sikreto ni Gohan. Si Gohan kasi yan mga boss kung tawagin. At ano pa bang tip natin? Pag ito pala mga boss, yan, pag naisigo nyo, para mas maganda, yung guhit na yan, medyo kainin natin ng kaunti. Yan, yung niya, para lang tayo, first attempt lang, wala na second attempt. Mga boss, walang pinagkaiba tong
pagsisigo natin sa sahig dito sa ating siding. Ang pinakaiba lang ng ating siding, syempre yung siding natin nakatayo, ito nakahiga. Pero yung pagsisigo, ganun pa rin, the same lang sila mga boss. Yan. Ito nga lang, syempre nakatama sa hulog yan mga boss. So ito na mga boss yung ating kinabit na sahig, yan yung siniguhan natin. Tingnan nyo mga boss ang ating likuran, no? Di ba magandang lapat niya. Wala siyang mga awang-awang na malalaki. Yan, tapos kita nyo dyan, pantay na siya mga boss. Silipin nyo yung edge niya. At saka doon, sa guhit natin, yun pantay na siya mga boss. Yan. Ngayon naman, pagpipix naman natin ito, tinuro ko naman mga boss yung ating pagpipix niya, papakuan lang natin. Tapos sa babarnahan, lalagyan ng busing. At pag naikabit na natin boss yan, ayan, yung ating sahig na yan, siya na yung magiging guide ng cabinet natin. Kasi parang buo na yung framing natin, di ba? May guide na tayong sahig, may guide na tayong siding, at syempre may guide na tayo sa ibabaw yung layout natin. Ayun kaya hindi na kayo maliligaw buo ng built-in cabinet. Depende na sa inyo kung saan nyo gustong mag-umpisa. Halimbawa, syempre wala pang layout mga boss sa mga shelves siya. Mapapansin nyo, wala pa tayong layout. Le-layout lang natin mamaya. Tapos, bahala na kayo kung saan nyo gustong mag-umpisa. Basta ang importante, tapos na boss yung kaha ng ating cabinet. Yan, yung siding, sahig, at saka yung layout sa ibabaw, okay na lahat. Yan. So, ganun lang mga boss ang pag-built-in cabinet. At mamaya, sasakyan natin mga boss to. Papakita natin sa inyo kung gaano katibay ang isang built-in cabinet. Tapos ito pang isang tip natin mga boss sa ating paggagawa ng built-in cabinet. Pag mahabang ganito, yan kita nyo, ito yan, medyo mahaba siya. Dapat tansian natin siya mga boss, yan, may tansi siya. Yan, para may align natin siya ng maganda, tuwid. Yan naman mga boss, kailangan lang nating tansian pag yung mahaba. Pero pag yung mga ganyang maliliit lang, okay na kahit di tansian. Basta make sure lang na masusunod niya yung linya ng ating layout. Yan, katulad niyan mga boss. Yung layout natin yan, kita nyo, pumapantay lang dun sa ating mga guhit. Walang lumalampas, walang pumapasok. O yan mga boss, yan. Ayan mga boss, sasakyan ko yung ginawa nating built-in cabinet. Tumitimbang ako ng 68 kilos mga boss. Sasakyan ako dito. Yan, tignan nyo mga boss Pwede kayong sumampa sa loob. Ganyan katibay boss ang ating built-in na cabinet. Ayan ito. Kita nyo mga boss walang bracket yan. Bumiting kayo dyan. Pwede kayo bumitin dyan. Ganon siya boss katibay. Kita nyo? Matibay na, mura pa, at saka mas maganda ang alignment. Gaya na sinasabi ko, pag bumili tayo ng mga ready fix cabinet, yung mga gawa na, pag nilagay natin yan, yung mga pinto, doon yung nakikita yung mga diferensya niyan. Kasi mga boss, pag nagkabit tayo ng built-in cabinet na gawa na sa isang pader na hindi eskwalado, wala sa hulog, nandun yung diferensya. Kaya mas the best talaga boss yung built-in. Kita nyo, nakakatipid kayo sa materyales, matibay. So yan mga boss hintayin nyo na lang na natapos.